Magandang araw sa inyong lahat. Muli, maligayang pagbabalik sa ating channel kung saan ating sinisiyasat ang mundo ng martial arts at pelikula. Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinaka-iconic na fight scenes sa kasaysayan ng pelikula, ang maalamat na laban ni Bruce Lee sa pelikulang Way of the Dragon. Ang laban na ito ay nagkaroon ng napakalaking epekto sa mga action films at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa maraming henerasyon. Kapit lang! Ito ay magiging isang kapanapanabik na paglalakbay. Alalahanin natin ang kahanga-hanga at nakakilig na eksena na ito nagbabago sa kahulugan ng martial arts sa pelikula. Isipin ninyo, taong 1972, panahon kung kailan sikat na sikat ang mga kung fu movies. Ang mga tao sa buong mundo ay nabighani sa mga kasanayan at sining na ipinapakita sa pelikula. Si Bruce Lee, isang pangalan na kilala ng lahat, ay nagdesisyon na gumawa ng sarili niyang pelikula, ang Way of the Dragon. Ito ay isang matapang na desisyon na nagpapakita ng kanyang vision at pagkamalikain, at masasabi kong mahusay ang kanyang ginawa. Ang pelikulang ito ay patunay ng kanyang talento bilang isang martial arts master at director. Ang pelikulang ito ay hindi lamang basta action film, ito ay isang obra maestra. Pinagsama nito ang action, drama at pilosopya na bihira lang ang makagawa. Ngayon, pag-usapan natin ang fight scene, ang laban na naging legend sa kasaysayan ng Kung Fu films. Alam ninyo kung sino ang tinutukoy ko. Bruce Lee versus Chuck Norris. Dalawang higante sa mundo ng martial arts, nagtagpo sa isang makasaysayang laban. Tama kayo, hindi kayo nagkakamali. Ang laban na ito ay tunay na maalamat at hindi aksidente. Ang makasaysayang laban na ito ay naganap sa Colosseum sa Rome, isang dakilang lugar. Ang konteksto ng kasaysayan ay nagbigay ng mas malalim na kahulugan sa laban na ito. Nagsimula ang eksena sa isang matinding pagtitig ng dalawang alamat. Ramdam mo ang tensyon sa paligid, pataas ng pataas ang excitement. Si Bruce Lee, dala ang kanyang nunchucks, ay mabilis kumilos. Si Chuck Norris, ang kanyang matibay na kalaban, ay may nakatakot na aura, damang-dama ang tensyon. Bawat galaw ay may kalkula, bawat atake ay may katumpakan. Ang nagbigay ng immortalidad sa laban na ito ay hindi lamang ang mahusay na choreography, kundi pati na rin ang totoong emosyon at tensyon na nararamdaman. Makikita mo ang determinasyon sa kanilang mga mata, ang tunay na pagnanais na manalo. Ipinakita ni Bruce Lee ang kanyang pilosopya sa pakikipaglaban, pinagsasama ang lakas at kagandahan, diskarte at emosyon. Ang kanyang mga galaw ay parang isang sayaw, isang awit ng martial arts. Kahit sa gitna ng matinding laban, makikita mo pa rin ang respeto sa isa't isa ng dalawang mandirigma. Ang respeto na ito ang nagtataas ng antas ng laban. Isa sa mga di malilimutang sandali ay nung nadisarmahan ni Bruce Lee si Chuck at itinapon ang kanyang nunchucks sa gilid. Ang aksyon na ito ay may malalim na kahulugan. Parang sinasabi niya na tapusin natin ito ng patas. Tunay na respeto at karangalan. Ito ang tunay na martial arts at dumating na ang turning point. Nagsimulang pumabor ang laban kay Bruce Lee. Si Bruce Lee, mabilis na parang pusa na may kahanga-hangang bilis, ay nagsimulang diinan si Chuck Norris. Ang kanyang mga galaw ay napakabilis, halos hindi mo makita. Nakarating na ang laban sa climax. Pinalabas ni Bruce Lee ang kanyang huling atake, ang kanyang killer move. Ito ay isang tunay na cinematic moment. Isang makapangyarihan at nakakakilig na pagtatapos. Ang mga manonood ay namangha at humanga sa galing ng master. Ang Way of the Dragon ay hindi lamang tungkol sa pakikipaglaban. Higit pa rito ang pelikula. Ito ay tungkol sa vision ni Bruce Lee, ang pagsasama-sama ng kultura ng silangan at kanluran upang ipakita sa mundo ang kanyang pilosopya sa pakikipaglaban. Gusto niyang iparating sa mga tao na ang martial arts ay hindi lamang basta pakikipaglaban, ito ay isang paraan ng pamumuhay. Pinagtibay ng pelikulang ito ang kanyang alamat at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga martial artists at mga mahilig sa pelikula. Nakikita natin ang impluensya ni Bruce Lee sa maraming pelikula at martial artists ngayon. Kaya kung hindi ninyo pa napapanood ang Way of the Dragon, subukan ninyong panoorin. Damhin ang kahanga-hanga at galing ni Bruce Lee. Damhin ang alamat ni Bruce Lee. Ang kanyang diwa at pilosopya ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at nakakabighani sa mga tao sa buong mundo. Tandaan, ang tunay na martial arts ay hindi lamang pakikipaglaban. Ito ay tungkol sa karangalan, respeto at diwa ng isang mandirigma. Salamat sa panood. Panatilihin ang inyong pagkahilig at ipamana ang diwa ng martial arts. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas marami pang videos tungkol sa martial arts.
Ang inyong suporta ay malaking tulong para makabgatid kami ng mas magagandang kwento. Hanggang sa muli, panatilihing alamat, magsanay, matuto, tumanang diwa ng martial arts.